The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nagtatrabaho sa isang karinderya na gumagawa ng espesyal na nilaga, kung saan natutunan niyang kakaiba ang pinagkukunan ng karne ng mga ito. Ako si Emilio at nangyari ang aking trabaho ilang taon na ang nakalipas. Ito ay nung ako ay nasa probinsya pa at nakapasok bilang tagaluto sa isang pasikat na kainan, kung saan nakikilala ang kanilang tindang nilagang baka. Lingid sa aking kaalaman ay nababalot pala ito ng kababalaghan. Bigla kasi itong sumulpot sa aming bayan at agad na nakilala dahil sa sarap ng kanilang mga luto. Sa di katagalan ay dinadayo na ito at agad na naging pangmaperang kainan lang. Gayunpaman ay walang nakakaalam kung saan nanggaling ang may-ari nito. Si Sir Crisostomo ang aking boss at siya din ang may-ari ng kainan. Lahat ay itinuro niya sa akin at tipikal naman ang timpla ng aming nilulutong pagkain. Ngunit kapag inihahanda na ang bestseller na nilaga, ay si Sir Crisostomo mismo ang nagluluto nito at bawal namin tikman. Sa unang tingin ay sobrang nakakatakam nito tignan at napakabango ng amoy ng nilaga. Sadyang may tila kakaiba lamang sa laman nito na hindi mukhang laman ng baboy o baka. Doon naging haka-haka na ang laman daw ay galing sa laman ng tao. Dahil walang may alam kung saan kinukuha ni Sir Crisostomo ang mga ito at nakakandado ang parte ng kusina kung saan siya nagluluto. Naging usap-usapan din ay kung bakit tuwing gabi lang kami nagbubukas at piling mga tao lang ang pwedeng bumili ng nilaga. Kinilabutan ang karamihan sa amin dahil sa chismis na iyon at marami ang nag-alisan dahil dito. Napaisip ako dahil dito, ngunit nagpa siyang alamin pa ang katotohanan. Nakakatakot man si Sir Crisostomo ay wala naman itong ginawang masama sa amin at tinuturuan pa kami ng maayos. Sa kabila nun ay kaunti na lang kaming natitira sa kusina at halos siya na ang nagluluto ng ibang putahe. Dahil doon, mas nakakasama na namin siya sa kusina. Kahit paano ay gumaan ang loob namin sa kanya hanggang sa nagulat kami sa pagtanggap niya sa isang customer. Dahil ang bisita namin ay ang kilalang korap na mayor na si Mayor Ramos. Dati pa itong suki ni Sir Crisostomo, ngunit ngayon lang ito pumunta mismo sa kainan para sa espesyal na nilaga. Dati pang kilala si Mayor Ramos bilang isang brutal na mamumuno dahil sa kanyang ginawa noon. Usap-usapan kasing pinapatay niya ang pamilya ng kanyang dating kakumpetensya sa pagtakbong mayor. Nang mapag-usapan namin itong mga nasa kusina, ay dati daw kumalat ang chismis na kinain daw ng mayor ang laman ng mga taong kanyang pinapatay. Lalo naming pinagdudahan si Sir Crisostomo, lalo na't madami ang nababalitang nawawala sa amin at nagdudang pinapakain niya ng espesyal na nilaga ay kapwa aswang. Simula nun ay umalis na ang aking ibang kasamahan at ako na lang ang natirang nagtatrabaho sa kainan. Gayunpaman ay nananatili lang ako sa takot na baka ako ay paghigantihan ni Sir Crisostomo sakaling sumama ang loob niya sa aming pag-alis. Ngunit nakakapagtakang tila hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin kahit na kaming dalawa na lang ang tumatrabaho ng lahat.
Napansin ko din na hindi na kami tumatanggap ng regular na customer at puro espesyal na nilaga na lang ang kanyang niluluto sa kanyang kwarto. Isang gabi ay napansin kong nakaawang ang pinto ng kanyang kusina, kaya napasilip ako dito at agad na nagulat. Dahil hile-hilera ng katawan ng tao ang nakakalat sa kanyang kwarto na tila patunay na totoo nga ang usap-usapan. Ang nakakakilabot pa ay tila pamilyar ang mga muka na aking nakita sa loob. Inaasahan kong makikita ko ang aking mga dating kasamahan, ngunit ako ay nagkamali. Dahil ang mga nagkalat sa sahig ay ang mga dating customer namin na pinaglutuan ni Sir Crisostomo ng kanyang espesyal na nilaga. Halos masuka ako nang mapagtantong laman ng tao ang karne ng nilaga na pinapakain sa kanila. Maya-maya ay napansin agad ako ni Sir Crisostomo. Agad ako nitong hinabol at pinigilang manlaban. Inaasahan kong ako ang susunod niyang papatayin, ngunit nakakapagtakang binitawan din niya ako at kinausap ng malumanay na nais niyang magpaliwanag habang umiiyak akong nagmamakaawang huwag niya akong patayin. Pinaliwanag niya na hindi totoo ang mga balitang siya ay isang aswang. Siya daw di umano ay isa sa mga anak ng pinapatay ni Mayor Ramos at ilang taon na niyang plinano ang kanyang paghihiganti. Pinasama niya ako sa labas para daw may ipakita sa akin. Pagdating sa labas ay nagbalak akong tumakas, ngunit napansin kong may isang lalaki na nananakit ng isang babae. Nagulat ako nang biglang lumapit si Sir Crisostomo at sinaksak ang lalaki sa likod habang pinatakas ang babae. Maya-maya ay nilaslas niya ang leeg nito. Agad na tumumba ang lalaki at nasuka ako sa pandidiri. Nilapitan ako ni Sir Crisostomo at nagsabing masasamang tao lang ang kanyang pinapatay. Paraan daw niya ito para mapabuti ang aming bayan. Dahil mabuti daw akong tao ay hindi niya ako sasaktan. Pinaliwanag niya na masasamang tao lang ang pinapatay niya at kinakatay niya ang mga ito para ipakain sa mga mas masasamang tao tulad ng pumatay sa kanyang pamilya na si Mayor Ramos. Kaya naman nais niyang samahan ko siya sa kanyang misyon. Kaya lang daw niya tinatanggap sa kanyang kainan si Mayor Ramos ay para patabain ito ng husto sa pagpapakain ng karne ng tao bago niya ito katayin na parang baboy. Balak din niyang ipakain ang laman nito sa ibang korap na politiko at masasamang tao. Nagpasalamat siya sa aking pananatili at inalok ulit akong tulungan siya. Humingi ako ng tawad sa kanya at umalis na din matapos nun. Hinayaan lang ako ni Sir Crisostomo at nabalitaan ko na lang ang pagkawala ni Mayor Ramos. Doon ako napaisip na nakapaghiganti na si Sir Crisostomo. Ilang taon na ang nakalipas nun at wala na akong balita sa aming bayan. Hindi ko na ni-report sa pulis si Sir Crisostomo dahil naiintindihan kong nadala siya ng poot at paghihiganti. Maging leksyon sana ito para hindi malamon ng sama ng loob na aabot sa puntong papatay ng tao para isahog bilang karne sa nilaga.